doubt na si Zoe ang reason bakit siya sumugod dito sa Apex. Alam niyo, mabuti na lang si Zoe. Kahit paano, bumait-bait na rin. Nag-uusap nga itong magkapatid na si Annalyn at si Zoe. Dito nga ay naikwento nga ni Annalyn na mas umuki nga ang kalagayan nga ni Zoe noong mga time na nakakulong pa itong si Moira. At nagkamabutihan nga sila bilang magkapatid, mas nagkakasundo sila. Ngayon na nandiyan na naman ang kanyang ina at nakaban nga ito sa Apex. Nakiusap kasi itong si Zoe na kung maaari ay kausapin nga ang ama niyang si RJ nang sa ganun ay payagan ito na makapasok sa loob ng Apex. Nang sa ganun makikita naman niya. Ngunit sinadjust ni Annalyn na mas maigi na merong place na hindi makakatungtong itong si Moira at hindi siya masusundan dahil sa kanyang palagay. Itong si Moira ay isang bad influence. Mas umuki na nga ang kanyang kalagayan. Ngayong napapalayo siya sa kanyang ina. Subalit si Zoe ay namimiss nga niya ito at hindi pa rin niya maitago ang katotohanan na mahal pa rin niya itong si Moira dahil ina pa rin niya ito. Mantalang itong si Moira ay tela napapraning nga dahil na rin sa sulsol ng kaibigan niya na ito nga si Nerissa. Sinabi kasi nito na sa kanyang napapansin ay tela hindi na siya ang close ng kanyang anak, hindi na umano siya ang kakampi ni Zoe, kundi ito na nga pamilya ni Lynette at itong si RJ. Hindi makakapayag si Moira ng ganung sit-up. Kung kaya't magpupumilit ito na pumasok sa loob ng Apex kahit ipinagbabawal nga siya na pumasok rito. At mapagtanto nga ni Moira na tela lumalayo ang loob ng kanyang anak na si Zoe sa kanya. Dahil parang mas gusto na nga ni Zoe na panindigan ang kanyang hangarin na magbago na nga ng tuluyan. Dahil mas tahimik ang kanyang buhay nang napansin nga niya na napalayo siya dito kay Moira nung mga time nga na nakakulong. Ilang banda, mag-uusap naman itong sila Doc RJ at itong ang si Annalyn. Dito nga'y mapagkwentuhan nga nila itong ang si Zoe na tela nagbago na nga at malaki ang pinagbago nung mga time na wala si Moira dahil sa tingin niya ay malaking epekto na magkasama si Moira at itong si Zoe. Kung kaya't nag-alala ng husto itong si RJ dahil ngayong nakalaya na itong si Moira, maaaring magpasabak na naman sa gulo ang kanyang anak na si Zoe at mawala naman sa landas na tama dahil na rin sa kagagawan ng kanyang inang si Moira. Naman, naisip nga ni Lynette na sana nga raw itong si Moira sa lalong madaling panahon ay mabalik na nga sa kulungan dahil nang tuluyang matahimik ang mundo ni Zoe maging ang kanilang mga mundo. Pinapag-ingat rin sila ni RJ ngayong nasa labas nga itong si Moira para makaiwas nga sa gulo. Ngunit giit naman itong si Lynette na wala naman talaga silang gulo. Si Moira lang naman talaga ang hilig-hilig na manugod at pumasok sa gulo. Tapos nga ang kanilang kwentuhan ay umalis na nga itong si Annalyn dahil nagmamadali na nga papuntang Apex sapagkat may trabaho siya ang nag-aantay. Dito na nga ay mag-iiwan itong si Lynette at RJ at makapag-usap nga sila ng masinsinan. Dito na may masayang ibalita ni RJ na malaya na nga siya dahil na-grant na ang petisyon na ma-annul na nga sila at tuluyan na nga silang annulled. Tuwang-tuwa naman itong si Lynette at napansin ni RJ na tela natuwa ng husto itong si Lynette. Kaya naman nakatitig si RJ dito kay Lynette. Halatang halata kasi na hindi talaga maitatago ni Lynette na masayang masaya siya sa balitang sinabi nga nitong si RJ sa kanya dahil wala nang kukontra sa pagmamahalan nila. Wala na rin si Carlos. Dito kaya makapag-isip na nga si RJ na subukan na niya at simulan na niya ang kanyang naisip dati na sa oras nga na magising itong si Lynette ay itutuloy na niya ang panliligaw ulit dito kay Lynette nang sa ganon matuloy na nga ang kanilang pag-iibigan na laging hinahadlangan. Pero naisip nito na deserve naman nila sa hinahaba-haba ng panahong paghihirap at pasakit na kanilang naranasan. Dati nagpaubaya sila, ngunit tadhana talaga ang nakapagdesisyon na sila talaga ang nararapat. Magpapakasal na kaya ang dalawa?